Nako po, mga kababayan, ka-Arnel Tumanan, may nakakakilabot na pasabog. Pinasabog ang mga kupal na mga bendalo dito, yung mga buhaya na nagnakaw ng pera natin. Talagang inilabas ang mga sikreto ng mga anomalya. Matindi po ito, mga kababayan. Kaya eto na, ating panoorin sabay-sabay si Ka Arnel Tumanan. Ang galing magsalita. Eto na po. Mga bendalo, eto na. Si Bongit at si Junior. Pahiya dito. We are one. Magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan natin at mga kaibigan, mga mahal na kapatid, sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kanyang bayan. Baka po ang iba ay wala pa rito. Halina po kayo. Sumama po kayo dito. Sapagkat tayong lahat ay iisa. We are one! May nabalitaan po kaming hinahadlangan pa dyan sa South at saka sa North. Meron naman na po tayong permit. Yung mga nangurakot, hindi humingi ng permit. Meron pong ilang mga kapwa natin mamamayan nagbigay po ng comment at ang iba ay napublish sa social media. Ang sabi nila, nagsasagawa daw tayo ng rally para daw sa mga kurap, samantalang tayo daw po ang bumoto at nagluklok sa mga kurap. Ang ibig lang sabihin, tinatanggap nila may mga kurap sa gobyerno. Aminado yung nagsabi, may mga kurap sa pamahalaan. Kung ayaw nila sa kurap, sumama na sila dito sa atin. Sapagkat tayo po, inilalantad natin yung mga kurap. Kung sumasang-ayon sila na masama sa mga nasa pamahalan ng kurap, halina kayo! Sumama na kayo dito sa amin! Sapagkat ang atin pong inihahayag at ipinakikipaglaban, mga mahal po naming mga kababayan, transparency, accountability, justice, hustisya. Hindi po hostesya. Ang atin pong ipinakikipaglaban ay para po sa buong bayan. At hindi po ba karapatan naman ng bawat mamamayang Pilipino ay hindi lang po kami at hindi lang tayo ang bumoto. Ang bumoto sa kanila nakararami sa mamamayang Pilipino. Kaya sila man bumoto sa mga sinasabi nilang kurap. Pero, mga kababayan, mga mahal po naming mamamayan,
ng Pilipinas. Ibinoto ba natin sila para mangurakot? Sagot kayo. Hindi! Kaya natin sila pinili at ibinoto sa ating pag-aakala na sila po ay gagawa ng mabuti sa kapakanan po ng sambayanang Pilipino. Pero sila po ang sumira sa pagtitiwala natin yon. Sabi nga po, public office or public service is a public trust. Bumoto tayo sa pag-aakala. Magsisilbi sila ng tama at wasto, magmamahal sa ating bayan. Pero sinira nila ang atin pong pagtitiwala. Ano kanilang ginawa? Yung iba, nagnakaw at nangurakot. Mga kababayan, kung nangurakot ba sila at nagnakaw, pati ba tayo sisisihin nila? Ano kinalaman natin sa ginawa nila? Nakita lang natin, mali-maleta. Pero wala tayong kinalaman doon. Wala tayong kinalaman. Kaya narito tayo sa ganitong pagkakaisa para ilantad ang kamali ang kanilang ginawa. Sinira nila ang tiwala ng mga mamamayang Pilipino na ngayon karamihan sa atin nagdurusa at naghihirap. At sana, nakakatulong din yung mainstream media. Pero alam ba ninyo, may lumabas ngayon, ito daw angaw-angaw na ito ng tao. Ang sabi nila, nasa media po social media, 5,000 lang daw tayo. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Tignan nga natin. Ipakita natin sa screen. Wow. Ayan, dito yan mga kababayan, napakarami. Ayan, no, kita nyo po, napakarami. Grabe. Ayan bang 5,000? Hala ka. Hala ka, ang dami. 5:45 PM ngayong umaga, ngayong hapon. Grabe, 5,000 lang daw, sabi ng mga kupal na media. Kita nyo po mga kababayan? O nakita nyo po, napakarami. Sabi nila, 3,500 lang daw hanggang 4,000, hanggang 5,000. O kita nyo. Baradong EDSA. Totoo bang 5,000 lang? Hindi po. We are one! We are one! We are one! Kaya dahil gising na gising ang mamamayang Pilipino, kitang-kita po ng lahat ang paninira nila sa pangako nila nang sila po ay ihalal na mamahalin nila at paglilingkuran ang taong bayan. Kaya may karapatan tayo magsagawa ng ganitong pagkakaisa para sabihin sa kanila, para gisingin sila sa kanilang kamali ang ginawa at para tayo magsabi, sapagkat tayo ang may karapatang magsabi, mahiya naman kayo! Mga kababayan,
Yun po ang sinisikap na gawin ni Senador Rodante Marcoleta at iba pang mga kapanalig niya. Isa siya sa mga nangunguna sa pag-expose at pag-iimbestiga, pagsisiyasat para po mapatawan ng akmang disiplina o parusa ang mga salarin. Pero yung ibang kapanalig niya, dati, lumipat ng bakod. Ayan, si ano po. Natakot yata. O ayan, o, Joel Villanueva, pastor ng JIL. Ang kapal ng mukha mo. Di ba, napaihi ka sa takot kay Jesus Rimulya. Sabi ng mga miyembro mo, mas takot ka pa kay Jesus kaysa kay Jesus na tunay. Kaya ikaw, Joel Villanueva, isinuka ka ng mga miyembro mo. Ang kapal kasi ng mukha mo. Ayan. Yari ka tuloy. Natakot? Tayo ba? Kayo ba? Mga kaibigan at mamamayan, natatakot ba tayo? At yung iba naman, nagsawalang kibo. Parang walang alam. Bakit? Baka matuklasan tumanggap din ng maleta. Sabagay, alam na ng sambayan ng Pilipino. Pati yung ang pondo ng bayan ay ginamit sa kampanya para mabalik sa Senado. Yung senador na magiting at naninindigan po sa panig ng tama at ng katarungan, siya pa yung gustong patahimikin. Paano? Alam nyo kung ano naisip nilang paraan? Bendalo! No bendalo! No bendalo! Ayan mga kababayan, sabog si Erwin Tuplok dito. Yung magaling mangbira nung siya ay komentarista pa at vlogger sa social media. Talagang binabanatan yung mga kupal na mga kasama niya. Diba? Kiko, ang bobong abogado. Trillanes, napakatanga. Demonyo, mga ganun. Si Risa, si Manang Lenny, binabanatan. Aba ngayon mga kababayan, kasama na ni Mang Kanor. Nako po, kawawa ka Mang Kanor. Hindi ka naman nanalo. Lagi nating nababanggit, yung iba sa kanila, mambabatas, lawmaker, naging law bender. At may masaklap pa. Yung iba po, tagapagpatupad sana ng batas, alagad ng batas, pero naging manlalabag ng batas. Dapat na ipatupad kung ano ang batas, partikular ang konstitusyon. Pero pinipilipit po ang batas. At gaya ng alam na ng lahat, nabanggit na rin kanina, ang ikinakaso nila kay Senador Marcoleta, plunder daw. Plunder. Wala namang ebidensya. Sapagkat wala siyang kinuhang mula sa pondo ng anumang proyekto ng gobyerno. Walang kontrata ng gobyerno na ginamit niya na pagkakakitaan. Kaya nga, pilit nilang pinipilipit ang batas at bigyan ng sarili nilang interpretasyon. Talagang bendalo. No bendalo! Mga kababayan, ang mga utak ng korupsyon
Lalo na po sa flood control projects. Ayan, nag-uulan na naman. Ang Diyos ang ayaw pumayag na malimutan natin eh. Do not forget. Sabi nga, yung ginawa nilang katiwalian, pinakamalaking katiwalian na nangyari sa ating bansa. Ang mga yan, sila po ang dapat na patuloy na imbestigahan. Sila po ang dapat kasuhan. At kung mapatunayan ay papanagutin. Papanagutin! Papanagutin! At kung loobin ng Diyos na mangyari yan, maaaring mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno at maging sa ating justice system sa bansa na nagpapatupad nito. Kaya inuulit natin, halina kayo mga kababayan. Yung wala pa rito, halina kayo. Magkaisa tayo. We are one. Ayan mga kababayan ko, ang pasabog ni Ka Arnel Tumanan. Talagang binira yung mga bendalo dito na magnanakaw. Nawala silang ginawa kundi gipitin si Caro Dante Marcoleta. Ayan po ang nakakakilabot na mensahe. Talagang yung mga kawatan dito talagang pilit na ikinukubli ang tunay na katotohanan dito. Kaya mga kababayan, manindigan po tayo at mga kapatiran, we are one for transparency and better democracy. Mga kababayan at mga kapatiran, salamat po, hindi po tayo titigil hanggat hindi napapanagot yung mga magnanakaw. Isang like, isang share po at isang subscribe. Mabuhay po. Salamat po sa inyong suporta.